Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-uusapan natin itong bagong class dito kay Nycross, itong Orb. So medyo OP to ng konti guys, papaliwanag natin yung skill. So yung Orb is magagawa mo under dito sa Witch. So pwede ka nang pumili ng Hexer, Trickster, Illusion Trickster, tsaka yung Mythic Luminary. So Orb Port Advancement. So ito ay, ang build nito is pure in-type muna. No? So, dahil ang in-type is nagbibigay ng magic accuracy, maganda yan, magic damage, magic crit, and skill damage. So, makita nyo naman yan dito. Ayan. So, makita nyo, 1:1 siya pagdating sa magic damage. So, 20 to 28. Tapos, regarding naman sa accuracy, parang ano siya, siguro mga 45% or 59. Kasi dapat 14 eh. Okay? So, magic crit 14, skill damage 14. So, bali 50% dito sa dalawa. Okay? So, ano ba yung mga skill? Dito sa bootcamp kasi, no, may bootcamp kasi kaya madaling gumawa ng mga character dito. 7 to 8 hours, meron ka ng level 52. Dahil meron niyang 300%. And syempre, yung instant kill sa monster. Tsaka nga pala guys, dagdag ko lang. Lagi kayong magpapabuff dito. Okay? So, yung buff dyan is nadadagdagan every level. Yan, meron tayong PBACC, PBE Depth, PB bonus. Libre lang yan guys ha. Pwede nyo siyang kausapin ng kausapin. Tapos 1 day buff yan mga bossing. Okay? So, ang susunod is level 45 para mas malakas yung bigayan. So, pagdating sa skill, diba sa umpisa, kailangan nyo bumili dito sa beginners sa skill. Bilhin nyo lahat ng common tsaka yung uncommon. Pagdating naman sa rare, piliin yung dapat kinakrap. Sample, dapat piliin nyo itong satellite. Kasi itong satellite, hindi naman ito nabibili, kinakrap to. Okay? So, ayan. Kasi may libreng skill dito sa bootcamp eh. So, ito yung unahin nyo, 4 tips. Ayan. Kasi gagas ka pa ng Morion dyan. Pag nilevel to mo, gagasas ka ulit ng Morion mga bossing. Okay? So, ayan mga boss. Check natin yung skill nitong orb na to. So, yung orb meron dito sa ilalim. So, tinatawag ko yung full moon. So, once na na-activate yan, ma-activate yung parang refresher siya eh. So, magiging cooldown ulit yung skill na may full moon. Sample, ito, Moonlight Burst. Tsaka itong yan, itong Lightning Strike. Basta may full moon na nakalagay dito guys. Once na na-cooldown to, yun o. Cooldown ulit yung skill na yan. Gagamitin natin guys. So, saktuhin natin. Para ipapakita ko sa inyo yung setup kapag ibabato mo yung skill. Maganda yan lalo na yung dalawang AOE. So kukunin natin kapag nakakuha kayo ng epic yung AOE. Ito, Swamp of Decline. So kapag cooldown, taga lang, wala. Hintayin muna natin ito. Talagang solid, no? Lalo na kung stunner, kung makukumpa yung isang skill nito na may stun. Katulad ng may stun to na skill eh. Saan yun? Epic din eh, no? Nasaan yung skill na may stun? Ayan, eto guys, oh. Moonlight Release. May stun to. Ayan. Bali magiging double stun. So, kung makikita mo, umiilaw yung mga skill na may full moon. Kasi pwede siyang ma-cooldown. So, sample, ito, halimbawa, babato natin yan, ha. Hintayin natin sumakto. Ayan, pag binato nyo ito, ayan, makikita nyo, cooldown agad dyan pag umactivate yung full moon. Ayan, cooldown ulit. Diba? Para siyang refresher, guys. Tapos may dagdag damage siya. Kaya ibato mo na agad yung dalawang skill kapag malapit na mapuno to. Para cooldown agad. Kaya dapat medyo mabilis ang, dito eh. Yung pagpindot mo, no, hindi pwedeng naka-auto lang. Diba? PvP. So, bato mo na agad tong dalawang to kasi matagal cooldown. Ngayon, mag-ano yan, magsi-CD, diba? Sobrang OP, guys. Basta lahat ng skill na may full moon, grabe, no? Double. Lalo na kung AOE, guys, sa mga TOT. Gamit na gamit to. Ibabato mo agad, tapos kapag cooldown ito, yun, pwede mo nang ibato ulit yung another skill. Kaya, sa tingin ko, medyo OP to, lalo na sa mga kuya, na open lahat, pati yung legend, di ba? May ba? Pulse, Ay, buti walang full moon sa legend, guys, no? Ayan, wala. So, puro epic lang, no? So, kita naman kung ano yung umiilaw eh. So, ito. Ayan. Itong dalawa. Grabe, 4. So, buti wala sa legend, guys.
Yun. So, sobrang OP. Dapat marunong kayong bumato ng skill, lalo na sa TOT or nakikipag-PB kayo. Pero kung AFK lang, pwede naman ganyan. Yan. Yun yung normal attack niya. Okay? So, dagdag tips lang guys, huwag nyo kakalimutan mag-event. Ito. So, dito magbibigay dito ng Longinus Gear. Ayan. So, permanent na yan at madadala mo yan sa regular service. Hindi mo na kailangang i-over apps. So, pwede ka rin maglagay niyan sa Codex. Kasi sa Codex, may dagdag XP boost. Kung nagmamadali kayo magpa-level, ayan, pwede nyo siyang i-Codex para makuha ng 5%, 10%, diba? Tapos, bali 20% XP ginto. Para ka nag-Blackwing kapag nakompleto mo siya. Kaya mas maganda, unahin nyo ito sa umaga. Then, saka kayo mag-main quest hanggang 52. Tapos, dagdag ko lang. Kapag 52 na, kailangan nyo nang mag-daily quest. Okay? Kasi, kapag nag-main quest ka sa level 52, ano na, konti na lang yung dagdag eh. Pero kapag nag-DQ ka, malaking bagay para ma-achieve mo yung level 55. Kasi kapag 55 ka na, kapag talunan na, pwede ka mamili ng gusto mong server. Halimbawa, Asia 1, pwede ka mamili doon kapag level 59. Kasi sabi-sabi 65 daw. So, level 55, mga bossing. Okay? So, kung trip nyo tong character na to, solid naman. So, ano ba yung build? Wala. Focus lang kayo sa basic, depth, tsaka ACC. Kasi ito talagang primary na stats is magbibigay sa inyo ng mas mabilis na pagpapalevel. Kasi kailangan nyo makarating sa Battlefront. Saan nyo, Kuya Bugs? Ito. Kailangan nyo makarating sa BF2 para mas mabilis ang XP. 300% yan, guys. Yung ano niya. Yung total, no? Ayan. Grabe yung XP gain. 335%. Sobrang solid. Hintayin nyo yung Tuesday. Sigurado magkakaroon niya ng hot time. Okay, so yun lamang guys. Sa iba pang tips, abang na lang kayo sa mga live natin. Sa iba pang katanungan. Hanggang sa muli. Huwag kalimutang subscribe sa ating channel. Paalam.